Sa video na to, hindi lang natin basta i-unbox itong Infinix GT50 Pro. Itetest din natin yung kanyang HydroFlow liquid cooling system, pati na rin yung kanyang GT triggers at marami pang iba. Pero umpisahan natin sa presyo. Okay, so itong GT50 Pro ng Infinix ay mabibili natin sa dalawang variant. 12-256, 25,999 pesos at 512GB, 29,999 naman. So medyo pumasok tayo sa medyo premium na pricing para sa isang phone. So titingnan natin kung mamimit ng GT50 Pro yung expectations natin at ma-justify ba natin yung presyo ng phone na to. Okay, so ito yung box ng GT50 Pro. So makikita ninyo na may kalakihan siya kasi nasa loob pa ng box na to yung dalawa pang box, yung phone at saka yung mug cooler. So makikita natin dito yung real cooling, cooling edition, mug charge cooler, mug case. So talagang pinopromote ng Infinix na may kakaibang cooling system talaga na may experience dito sa GT50 Pro. So pag open natin, so meron tayong text dyan na liquid flow, hyper performance. So ito yung dalawang box natin. Unahin natin yung GT mug charge cooler 2.0. Ito yung box niya. Yan. So, ito yung industry first na wireless bypass charging sa buong mundo. Okay? So, ulitin ko hindi ito yung first bypass charging. Matagal na nating nakikita yan sa ibang mga phones. Hindi lang sa Infinix, kahit sa ibang mga brands. At malaking tulong yon para mabawasan yung pag-generate ng heat. Pero yun nga, hindi siya wireless. So, kailangan nakasaksak talaga wired yung ating phone para magamit natin yung bypass charging. While dito, gamit yung GT Mug Charge Cooler 2.0. Hindi lang basta cooler, meron pang wireless bypass charging. At uulitin ko, industry first yung ganito. So pag open natin, na tayo makikita ang documentation, yung kanyang USB cable, at ito na yung ating Mug Charge Cooler. So magnetic siya, didikit natin doon sa case mamaya. Dito, lumalabas yung hangin. At nagpo-produce din siya syempre ng napakalamig na temperature. Talagang nagmo-moist yan para lumamig talaga yung phone natin. Ito yung USB port. Tapos ito yung button niya para kung sakaling gusto nang natin magamit yung mag-charge as cooler, hindi bypass charging or wireless charger, pwede nating ilong press to. Okay? Mamaya i-demo ko sa inyo. So tabi muna natin yan. Punta muna natin tong GT50 Pro na box. So makikita natin dito sa harap ng GT50 Pro box yung tatlong aspects ng phone na ito talagang pinagmamalaki. Yung binanggit ko kanina, yung HydroFlow liquid cooling, 144 FPS gaming ecosystem, tsaka yung Pressure Sense GT trigger. At nandito nga pala sa atin ay yung color black na GT50 Pro. So pag open natin ng box, makikita natin tong document sleeve at sa loob niyan, meron tayong SIM ejector pin, ng mga documentations, at ito yung case or mag case. Ayan. At dito natin i-connect yung ating mag charge cooler. Yan. Okay? So, napakahalaga ng case na yun. Hard case, hindi siya jelly case. At ito na yung ating GT50 Pro na color black. Ayan. So, makikita ninyo yung design niya. May pagka-carbon fiber yung malaking part. Tapos, makikita natin dito sa baba yung liquid cooling system or yung HydroFlow liquid cooling. Ayan. Gumagalaw yan. Talagang umiikot yung liquid na yan. Mula dito pataas, tapos bababa ulit. Umiikot siyang ganun para ma-manage yung heat. At yun ang gusto kong i-emphasize sa buong video na to. Yung liquid cooling or yung HydroFlow liquid cooling, kahit isama mo pa yung wireless bypass charging dito sa GT50 Pro, hindi niya tatanggalin 100% yung heat na ma-generate ng phone natin, lalo na kung maglalaro tayo ng mabigat na game or makapatakbo ng mabigat na application. Ang gagawin niya ay i-manage yung heat. Okay? Paulit-ulit ko sasabihin sa video na to para expectation natin kapag ginamit na natin tong phone na to, maging tama lang. Kasi baka expect natin, kasi yung kulay ng box parang yellow. Tapos yung parang pinopromote talaga ng Infinix, lalamig talaga yung phone. Well, yung mag-charge cooler, malamig talaga kapag hinawakan ninyo. Pero yung phone, kahit naka-mag-charge cooler tayo, bypass charging, hindi po sobrang lamig. May init pa rin. Pero na-manage or ima-manage mabuti yung heat para maiwasan yung throttling or CPU throttling at hindi mabawasan or kung may mabawas man, konting-konti lang sa performance. At sa ilalim, meron tayong 45 watts na charger, USB-A, tapos andito yung kanyang USB-C cable. At syempre nandito rin yung perfect partner nitong GT50 Pro, ang Infinix GT Watch 5 Pro. Naka-AMOLED display na to, merong health and sports management, merong IP68 at 5 ATM na rating,
at merong built-in multi-GNSS na mas malakas compared sa normal GPS lang. Sobrang rugged and sporty ng look nitong Watch 5 Pro at functional yung kanyang rotating crown sa gilid para mas madaling manavigate yung watch. Napakadami natin magagawa dito sa watch para mas ma-enjoy natin yung paggamit dito sa GT50 Pro. So, pakita ko sa inyo yung tsura kapag nilagay natin yung case. Yan, anytime naman, pwede natin tanggalin yan. Kaya lang ganyan siya. Yan, kailangan kasi itong pad na to para talagang tumagos yung lamig na ma-generate nitong cooler para dito sa ating HydroFlow liquid cooling para magamit niya. Para kapag dumaan dito yung liquid, mas malamig na yung babalik na liquid dito sa may SoC. At ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging temperature natin kung gagamitin natin tong phone na to sa gaming 30 minutes tuloy-tuloy. Pero if ever man na ayaw nyo itong black, meron pa tayong color red at saka silver na GT50 Pro. Dito sa taas makikita natin yung ating secondary speaker, IR blaster, secondary microphone at yung ating speakers ay naka Dolby Atmos. Tapos dito naman sa may ilalim yung ating main microphone, USB-C port, main speaker at yung ating SIM tray. At as expected guys, yung ating SIM tray ay dual nano SIM lang at wala tong support sa eSIM. Pero meron tinatawag dito na self-developed ng Infinix na N1 network chip. So yun yung magbo-boost ng network signal natin para if ever man nagamitin natin yung ating SIM as pang internet natin, data connection sa labas o kahit sa loob ng bahay, mas malakas siya compared sa walang N1 network chip. As proof, tingnan nyo naman yung nakuha natin dito sa Ookla speed test. 335 Mbps na download, tapos 26.6 Mbps naman na upload speed. Dito naman sa fast.com makikita nyo na 320 Mbps yung download, 18 Mbps naman yung upload. At lastly, dito sa Google speed test, 224.7 Mbps yung download, 21.1 Mbps naman yung upload. So masasabi talaga natin na mabilis yung data connection natin dito sa phone na to. Tapos, naka 5G plus yung ating connection dito sa kinuupuan ko ngayon habang nag-i-speed test tayo. So, again, reliable yung ating speed pagdating sa data. IP64 na rin tayo na rating dito. So, protected siya sa dust tsaka sa tubig. Kung sakali man biglang umulan sa labas, ang ginagamit natin. Tapos, naka-optical in-display fingerprint scanner tayo dito na mabalis naman. Hindi naman sobrang arte ng kanyang animation kaya reliable. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan sa design ng phone na to yung GT triggers. So makikita nyo yan dito sa may itaas at meron din dito sa may ibaba. At kahit hindi tayo nag-games, pwede nating i-maximize yung paggamit sa GT triggers. So for example, kapag dinouble press natin to, 1, 2, magbubukas yung camera by default. Pero pwede naman natin i-customize yan. O kaya kapag nilong press natin yung dalawang GT triggers ng sabay, magbubukas yung X Arena. Pero again, pwede natin ma-customize yan dito sa settings, tapos GT Zone, tapos GT Trigger. And pwede natin iset yung application na magbubukas kapag nilong press natin yung dalawang GT Triggers ng sabay at yung pag-double tap sa upper button, meron ding action or application tayong pwedeng i-select. At ang maganda dito sa GT Triggers ng GT50 Pro, parang sa aspect na to, natalo niya yung camera control ng iPhone. For example, buksan natin yung ating camera application. Pwede natin gamitin yung isang GT trigger para mag-zoom in, zoom out ng ating camera. Ayan. Tapos, dito naman sa taas, pwedeng gamitin as shutter button. So, napaka-useful. At syempre, dito sa may bandang ibaba, kagaya na sinabi ko kanina, yung ating HydroFlow liquid cooling. So, makikita ninyo in action, guys, dito sa likod, na talagang nagsisirculate yung liquid para sa cooling. Ang cool, di ba? Sobrang kakaibang design to. First time ako makakita ng ganito. Well, meron sa Nubia, pero yung ganitong design na nasa baba. At para sa akin, mas malinis kasi hindi kino-cover yung buong likod. Talagang ito lang. Ang cool lang talaga tingnan. Plus, hindi lang yan. Meron din tayong RGB light. Ang tawag nila dito ay mechanical light wave. So, pwede natin ma-customize yan. Ito yung iba't ibang kulay na pwede nating iset. Pwede rin tayong mamili ng behavior na gusto natin. Pagdating naman sa display, meron tayo dito 6.78 inch na AMOLED 1208
by 2644 yung kanya resolution or 1.5K. Tapos max na refresh rate natin ay 144 Hz. Protected to ng Corning Gorilla Glass 7i at aabot ng 4,500 nits yung ating peak brightness. 100% DCI-P3 din yung color coverage kaya makikita ninyo na ang ganda talaga ng color reproduction natin. Vibrant yung kulay, pop na pop pero napaka-accurate pa rin at the same time. At makikita ninyo yung bezels natin, proportioned at manipis. At out of the box, meron tayong naka-install dito na screen protector. So, hindi tayo mapupwersa na humanap agad or bumili ng tempered glass kung wala pa tayong makita sa ngayon. So, napaka-safe sabihin na yung display nitong GT50 Pro ay pang flagship level na. Pwede pa nating ma-customize yan dito sa settings. Meron tayong bright color tsaka original color na color style. Pwede din nating matimpla yung kanyang color temperature. At dito sa Netflix, makikita ninyo na may support siya sa Full HD na max playback resolution dahil level 1 yung ating Widevine security. Ngayon pagdating sa screen refresh rate behavior, naka-auto switch yung ating refresh rate setting ngayon. Makikita ninyo, sa taas habang ginagalaw natin, 120. Kapag in-stop natin, bababa siya to 60 Hz. Hindi ganun kabilis, pero at least bumababa siya to 60. So, normal yung kanyang refresh rate behavior kapag naka-auto switch tayo. 60, 120, 120, 60. So, yung 144 Hz, kagaya ng palagi kong sinasabi ay for future proofing or kung makakita tayo ng game sa ngayon na may support sa 144 FPS na gameplay, pwede nating magamit yung 144 Hz na refresh rate. Set lang natin to high, then customize app refresh rate at makakapamili tayo ng app na pwedeng mag-utilize ng 144 Hz na refresh rate. Sa ngayon, yung naka-install sa akin dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na application lang na may support sa 144 Hz. The rest, dito sa may bandang ibaba, hanggang 120 lang. So, ngayon, ang sinet ko ay settings. So, tingnan natin. Close natin to. Tayo sa settings. Ayan, nag-144 Hz na siya na refresh rate. Pero dun tayo sa exciting part ngayon, yung performance niya. Pag-usapan na rin natin yung HydroFlow liquid cooling system at yung effect niya sa temperature nitong GT50 Pro. So, itong GT50 Pro ay naka-XOS 16 na out of the box on top of Android 16, Dimensity 8400 Ultimate, yung kanyang chipset, LPDDR5X yung ating RAM at UFS 4.1 yung ating storage type. So, talagang napakabilis po na magiging performance natin dito. And according sa na-research ko, 3 major Android upgrades yung pwedeng ma-receive ng phone na to. So, aabot siya hanggang Android 19. Pagdating sa security patches, again, according sa research ko, 5 taon po yung pwedeng matanggap nito. So, matagal-tagal din natin magagamit itong GT50 Pro. And kagaya nung sinabi ko kanina, pagdating dito sa mag-charge cooler, kapag ginamit natin to, ito yung unang-una or industry first na wireless bypass charging. In combination, itong mag-charge cooler plus naka-HydroFlow liquid cooling system tayo, malaki kaya talaga yung advantage pagdating sa temperature or sa pag-manage ng heat. At bago natin umpisahan yung test, gusto ko lang sabihin na syempre, liquid, tapos kung palagi tayo naglalaro, laging umiinit yung SoC, yung likod itong phone, at nasa likod yung kanyang liquid cooling, by time, mababawasan po ito, medyo matutuyo ng kaunti yung liquid na nandito sa likod. So, nag-o-offer ang Infinix ng free liquid cooling replacement within 1 year na paggamit natin. So, halimbawa, nag-purchase tayo ngayon, next year or hanggang next year, pwede tayong magpa-replace sa kanila ng liquid dito sa likod. Pero after 1 year, hindi ko pa alam kung magkano magpalagay ng liquid or magpa-refill ng liquid dito sa likod. So, kapag sinasok natin sa charger, itong mag-charge cooler, ganito yung itsura niya. So, mararamdaman ninyo na iinit pagtagal itong lumalabas sa likod kasi talaga ipupull niya yung heat sa ating phone. Tapos yung dito naman na part, nakita nyo may moisture na agad, kakasaksa ko pa lang. Napakalamig po talaga as in. Minsan talagang halos tumulo na yung moisture dito sa likod. So, importante talaga na gamitin po natin ito. Hindi lang dahil doon sa pag-iwas sa liquid, kundi para talagang nasa tamang lugar siya palagi. Yan. Ganyan siya. So, makikita ninyo na activate na agad yung HydroFlow cooling system natin, yung ating RGB lights. Ngayon, kapag binuksan natin ng isang game, ganyan yung magiging effect niya. Tapos, meron kayong makikita rito. Basta naka-add siya sa X Arena, meron kayong pwedeng iswipe dito na X Boost. Ayan. Tapos, magkakaroon tayo ng panibagong performance profile. Yan yung tinatawag na Draco.
So, ito yung panibagong profile na hindi po natin magagamit kung hindi nakasaksak yung ating mag-charge cooler. Tapos, habang naka-activate itong X-Boost, pwede nating ma-customize dito yung ating or ma-set up yung ating GT trigger. At kagaya dati, pwede pa rin nating ma-map kung saan ma-activate or kung ano yung mapipindot dun sa paggamit natin ng GT trigger, yung A and B. Pero madami pang action yan. Kasama na dyan yung pag-swipe natin sa bawat GT trigger. So, isang magandang feature yan para mas ma-enjoy natin yung game, mas madami tayong action na magawa dito sa GT trigger. So, balik tayo dito sa X-Boost. Pagbalik natin, makikita nyo dito sa may bandang ibaba yung bypass charging. So, by default guys, naka-disable yan. Kahit po nakakabit na yung ating mag-charge, kailangan pa rin po natin manually enable yan at pwede nating maset yung effective battery level. So, effective ba talaga yung cooling system? Tignan natin yung Antutu scores at wildlife stress test para makita natin kung effective talaga. Okay, dito sa unang set natin ng mga scores, ang setting natin ay hindi nakakabit yung mag-charge cooler pero naka-enable ang ating liquid cooling at naka-rapid mode. Yan yung pinakamataas na mode sa kanyang liquid cooling. So kapag ginamit natin yung virtual RAM, ang Antutu score na nakuha natin ay 1,915,391. At makikita ninyo na from 34 degrees, umabot lang tayo ng 40 degrees final temperature. Pero yung peak natin ay 42 degrees. Not bad pa rin. Tapos, kapag hindi naman natin ginamit yung virtual RAM, 1,978,554 naman. Yung starting temperature natin ay 32 degrees at yung final natin ay 40 degrees. Dito naman sa wildlife stress test, makikita nyo yung stability score niya, 91% guys. Again, naka-liquid cooling pa lang tayo niyan, wala pa tayong mag-charge coolers. Pero ang ganda na ng ating stability, wala tayong CPU throttling na mapapansin. Ngayon, pagdating sa actual na result, makikita nyo na nabawasan lang tayo ng 8% at dagdag naman tayo ng 16 degrees. Umabot tayo ng 49 degrees. Sa susunod naman ng mga test, meron na tayong mag-charge cooler at naka-liquid cooling pa rin na rapid mode tayo. Ang nakuha naman nating score ngayon kapag ginamit natin yung virtual RAM ay 2,163,663. At tignan nyo naman guys yung ating temperature from 29 degrees, 35 degrees lang yung ating final temperature. No enough ko naman yung virtual RAM, 2,146,514. Yung ating starting temperature ay 32, final natin ay 34 degrees. So, 2 degrees lang yung nadagdag. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Tingnan nyo naman yung ating wildlife stress test result. 99.4% yung ating stability. Again, nung ginamit na natin yung mag-charge cooler plus liquid cooling. At sa actual result, nabukasan tayo ng 13% sa battery at dagdagan lang tayo ng 13 degrees. So makikita niyo sa dalawang set na yan ng mga result na hindi lang basta tumaas yung Antutu scores natin nung ginamit na natin ng mag-charge cooler plus naka-liquid cooling rapid mode tayo. Hindi lang tumaas yung scores pero makikita rin natin na gumanda rin lalo no, yung kanyang wildlife stress test result pagdating sa stability. Wala na tayong makitang halos curve doon sa CPU performance. Pero dito sa pangatlong set ng mga results natin, ang setting naman natin ay naka-mag-charge cooler, naka-liquid cooling rapid mode, plus bypass charging. So dito sa Antutu scores, makikita ninyo na nung ginamit natin yung virtual RAM, 1,986,552. From 31 degrees, umabot tayo ng 37 degrees. Pag in-off naman natin yung virtual RAM, 1,970,953. So from 33 degrees na starting temperature, umabot tayo ng 36 degrees. Okay, so sa part na to, no, kapag ginamit natin ng bypass charging, consistent, kahit nakailang test na ako, hindi pa ako Antutu benchmark test na ginawa. Pero palagi, kapag ginagamit ko na yung bypass charging, mas mababa yung score na nakukuha ko at mas mainit yung phone. So para sa akin, kung mag-bypass charging kayo, wag dito sa mag-charge cooler. Wala siya masyadong effect or tulong in combination ng HydroFlow liquid cooling plus yung malamig dito sa likod. Okay? So ulitin ko. Okay, to recap lang, yung mag-charge cooler plus liquid cooling, napakagandang combination. Pero sa oras na gamitin na natin yung bypass charging, doon tayo nagkakaroon ng problema. Mas kapansin-pansin na umiinit yung phone. So, yun yung tip ko sa inyo. Pero hindi pa nagtatapos dyan yung test natin. Dito naman tayo sa actual gaming test.
So yung setting natin dito, naka-liquid cooling, rapid mode. Tapos inangat ko ng kaunti yung phone kasi gagamit ako ng Bluetooth controller. So pinatong ko siya dun sa mag-charge na hindi nakasaksak sa charger. So talagang pang-angat lang. Tapos nakabukas yung aircon natin dito sa studio, 26 degrees yung temperature. Tapos 30 minutes natin non-stop gagamitin yung GT50 Pro sa gaming. So yung starting temperature natin, 33.7 degrees. So after ng ilang mga games na ginamit natin dito, na hindi rin man biro, Asphalt Unite, Grid Legends, tapos nag-Racing Master pa tayo, tsaka Subnautica, ang final temperature natin ay 39.7 degrees lang. So masasabi ko na maganda talaga yung thermal management ng GT50 Pro kung gagamitin natin yung liquid cooling. And again, dun sa buong actual na pag-test natin sa game, naka-liquid cooling pa lang po tayo niyan, hindi pa tayo mag-charge. So, what if, diba, kung pinag-combine pa natin? So, ang conclusion ko dyan, umiinit ba yung phone kapag naka-liquid cooling at naka-mag-charge tayo? Yes, umiinit pa rin. Hindi mawala yun. Hindi sinabi ng Infinix. At hindi naman sila nangako na ma-remove yung init at talagang mag-stay sa napakababang temperature. Itong GT50 Pro habang ginagamit natin yung mga features na yan. Nandun pa rin po yung init. Okay, wag tayo maghanap na parang napaka-neutral pa rin ng temperature. Mainit pa rin, pero na-manage mabuti yung temperature. Kaya hindi masyado naka-apekto sa performance. And actually, kagaya na nakita ninyo sa wildlife stress test, ang ganda po ng stability score natin. Isa sa pinakamataas, isa sa pinaka-stable na performance na nakita ko. Ngayon, pagdating naman sa battery, meron tayo ditong 6,500 mAh na capable sa 45 watts, na fast charging, 30 watts wireless charging and wireless bypass charging, 5 watts reverse wireless charging, at 10 watts reverse wired charging. Ito yung kailangan pang i-workout ng Infinix dito sa GT50 Pro. Pagdating sa battery, performance, or sa screen on time, hindi po ganun ka-impressive sa totoo lang. Kasi nakuha lang natin ay 12 hours and 10 minutes. So naka-auto switch yung ating refresh rate, 50% brightness, naka-off yung ating virtual RAM nung ginawa ko yung test na to. So, asahan naman natin na malaki yung possibility na mag-improve pa yung battery performance natin sa GT50 Pro sa mga susunod na software updates. Pero sa ngayon, hindi ko masasabing very good or maganda yung battery performance niya. So, talaga nagbuo sila ng effort sa thermal management ng phone ito. Pag-usapan naman natin ngayon yung camera. So, meron tayong 50 megapixels na main shooter na merong OIS, 8 megapixels na ultra-wide, at 13 megapixels na selfie camera. So, tingnan natin yung mga samples. Enjoy! Ito naman yung ating sample video dito sa selfie camera nitong GT50 Pro. So yung pinakamataas na resolution na pwede nating ma-record dito ay 4K 30 FPS. So talagang minax ng GT50 Pro yung expectation natin magating sa selfie camera. Kasi ina-expect ko na dahil nga gaming focus na tong phone na to, hanggang 1080p lang or 2K 30 FPS yung pinakamataas na resolution na ma-record natin. Pero 4K, sinagad talaga nila, guys. Tapos meron pa tayong 2x zoom dito if ever man na kailangan natin. Ayan. Pero 1x, sapat na sapat yung pagka-wide. Medyo stretch na yung kamay ko ngayon. Ayan, pero may space pa rin tayo para sa view natin sa likod or kung meron tayo isasamang dalawang tao. So, pagdating sa quality, okay naman. So, tingnan natin yung stability or stabilization ng kanyang 4K 30 FPS video recording dito sa selfie camera habang naglalakad. Okay, so ito yung ating 4K 30 FPS na video recording dito sa Infinix GT Pro. So ang gamit natin ay yung kanyang OIS. Kasi kapag ginamit natin yung ultra steady, magsuswitch siya to 1080p. Okay? Tapos, kapag ginawa natin yon, mapupunta siya sa ultra wide na lens. Di ko alam kung bakit ganun. Tapos, pwede kang malito kasi kapag gusto mo ibalik sa 4K, ayaw na niya kasi pala nandun na siya sa ultra wide. So, yun sa mga kailangan ninyong bantayan kung sakaling gagamitin ninyo yung ultra steady tapos babalik kayo dito sa 4K.
Anyway, dito sa 4K makikita ninyo napaka-stable natin. Kanina pa ako naglalakad, diba? So, pwede tayong mag-zoom hanggang 10x. Ito yung 10x natin na zoom. Hanbay tayo sa 1x. So, hindi natin pwedeng i-switch to ultra-wide yung lens kapag ginamit na natin yung 1x. So, kapag nag-start tayo sa 1x, sa main camera, hindi na natin magagamit yung ultra-wide. Same dun sa ultra-wide. So, 2x. Maganda naman, may natural siya, depth of field. 1x, lakad tayo ulit. Tignan natin yung stability niya. Okay, so medyo gloomy talaga yung panahon ngayon, kaya hindi ganun kaliwanag dito. Okay, ilapit natin ulit sa isang subject para makita nyo. Ayan. Okay. Ito naman yung outdoor na 4K video recording dito sa selfie camera. So, stable naman, diba? Ayan. Okay. Ano masasabi nyo sa stabilization ng selfie camera? Comment kayo dyan. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Infinix GT50 Pro na merong HydroFlow liquid cooling. Anong masasabi nyo? Convinced ba kayo na ang laki na or ang layo na ng narating na Infinix? Paki-comment dyan sa baba kung sa tingin nyo sulit itong phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.